guys, Spirit Guide Messenger po. Welcome back po. Hi Sagittarius! Sagittarius, ikaw ngayon ang bibigyan ko ng reading. Pero bago tayo mag-start, Sagittarius, gusto ko pong magpasalamat sa inyo, Sagittarius, sa palagi niyong panonood, pakikinig sa aking YouTube channel. Maraming salamat. At maraming salamat din po, Sagittarius, sa mga nagtumangkilik sa aking serbisyo. Maraming salamat po sa inyong pagtitiwalang binibigay sa akin. Maraming salamat. Especially yung mga client ko po sa Pilipinas na ako pa talaga ang pinili nyo. Thank you po. Maraming salamat po talaga from the bottom of my heart. At yung mga kababayan din po natin sa ibang bansa na malungkot, wala silang ibang kakaibigan kundi yung mga taga dun lang sa bansa nila. Actually, nararamdaman ko rin po yung lungkot nyo at ako rin mismo naranasan ko yan dahil ako lang talaga mag-isa dito sa Japan. Wala po kong kamag-anak na hinakot. Yan ang sinasabi sa akin ng mga Hapon. Bakit wala kang kamag-anak, kapatid? Di ba kayo mga Pilipino, lahat hinahatak nyo dito sa Japan? Nagugulat sila sa akin. Talagang wala po. Bakit? Kasi yan ang gagawin talaga sa iyo ng universe. Ihihiwalay ka ng universe sa mga taong magpapababa sa iyo. Ganyan po, i-isolate ka ng universe. Kaya yung iba sa inyo malamang in-isolate na kayo ng universe, hindi nyo lang namamalayan. Kaya nga naandito ang aking YouTube channel para bigyan po kayo ng kamalayan. Okay? Yun po yun. Pero bago tayo mag-start sa ating reading, meron pa akong bagong labas na Power Stone bracelet. Ito po siya. Malaki po siya kung makikita nyo yan. So, ngayon po, 5 lang. Kada gagawa po ako, 5 lang. Kasi yung available time ko, kasi katulad na sabi ko po sa inyo, ang trabaho ko po dito sa Japan, online fortune teller po ako. So, pag wala po akong kliyente, gagawa ako ng ganito at eto, mag-YouTube channel ako and then yung mga request nyo, gagawin ko. Pero, pag busy ako, talagang never. Wala talaga akong magagawa nito. Kaya, ganyan po siya kalaki. Ewan ko nila kung di mabilaukan ng dark entities dito sa laking to, no? Ayan. So, ang intention ko, sa paggawa nito, I'm sorry, tatanggalin ko lang muna itong butterfly. Itong butterfly na to. Actually, ito, wala na, ubos na po, pasensya. Ito na lang ang last na natitira. At yung iba is, sa akin na po yun. So, ito po ang lately, So ngayon, kasi pag nagme-meditation ako, usually 'di ba, meron tayong mga bato na inaano natin sa palad natin Kasi minsan nakakatamad din kasi tsaka pag nawawalan ka na ng lakas, 'di ba, nakaganyan na lang yung palad mo. So ginawa ko dito siya kasi ang left side natin is receiving. Okay? So hindi ko na siya papasok sa palad ko, ganyan na siya, and then yung palad ko nakaganto ko. Kaya during ng meditation ko, nakaganyan ang palad ko. Ganun ako. So, hindi ko na siya, free yung aking hand. Kahit anong mantra ang gawin ko, okay siya. So, yun ang intention ko sa paggawa nito. Kaya, tinan mo, ganyang kalaki. At doon nga pala sa mga o-order ngayon, kung nagustuhan niya po yung design na yan. So, ituturo ko lang po sa inyo ang way ng pamamaraan ko. Ang carrier ko po is sa post office. Ngayon, sa post office po, kukuhanin ko po ang inyong address at i-register ko po sa post office dito sa Japan. Ngayon, meron pong machine yan. So, i-register natin yung address nyo, address ko, para makareceive tayo ng tracking number. So, eto po, dahil yung client ko, sample lang po to, So, dahil yung client ko marami siyang binili, ganito po kalaki ang sobre. Pero kung isa lang po ang bibilhin nyo, mga ganyan lang po kalaki ang sobre nyo. Okay? Pero yung pinaka nito, kasing laki rin ng sobre. So ngayon, kukuhanan ko po yan ng screenshot, pati po yung resibo, kukuhanan ko dahil naandyan po ang tracking number. At isi-send ko po sa inyo ang screenshot para hindi po kayo mag-alala at matrace nyo po kung nasaan ang pakete nyo. Okay? So ganun po yan, ha? Okay? So Sagittarius, ito po ang latest na design ko. 3 po siya. Yan, malalaki. Kung makita mo naman yan. Okay? So, Sagittarius, move on na tayo sa iyong reading. Okay, Sagittarius, ang gagawin nating reading ngayon, katulad ng kahapon, kasi sa Scorpio, may mga nag-request po, na marami silang nakikitang angel number. Sinasabi nila, ma'am, ano bang ibig sabihin ng angel number na yon?
Okay, so alamin natin yung mga nakikita, yung angel number, which is, kasi ang kahapon na ginawa ko sa kay Scorpio, money career. Yung money at saka career nyo, magkakadugtong naman yan eh, kahit sa buhay nyo rin, di ba? Pero ang gagawin lang natin dito, alamin natin yung inyong money career. Ano ba ang mensahe ng angel number na yan na nakakita nyo paulit-ulit? Alamin natin. Okay? Dahil marami namang meaning kasi yan, So, alamin natin ang mensahe ng angel number ni Sagittarius. Ano ba? Oops, ano ang meaning? Ano ang meaning ng angel number na nakakita ni Sagittarius? Oh, 3 plus 2, 5, 10. And then 15, 1 plus 5, 6. So, angel number 32, 10, angel number 6. Malamang nakakita mo na yan. Door to Spirit, storm warning. Alam mo, nakakita ko sa'yo dito sa barahang ito. Ikaw ang Sagittarius na masasabi kong mahiyain ka siguro dito. Ikaw ang Sagittarius na mahiyain. And at the same time, 3 plus 2, 5. Angel number 5. Angel number 55. Which is angel number 10. 5 plus 5, 10. Ang galing mo ha. Okay. So malaman nakakita mo na yan. Angel number 55. Angel number 5, 32. Angel number 10, 10. Paulit-ulit, 10, 10. Mahiyain ka Actually, eto. May maskara ka dito eh. So, hindi mo na ipapakita talaga yung totoong ikaw. Tinatago mo, And then, pera pa dyan, masasabi ko na ikaw ang Sagittarius na mapapangarapin. Idealistic. And, masasabi ko rin na sa ganda ng, at saka meron tayong door to spirit, So, sa ganda ng pananamit mong ito, na gown, na lace, night gown, mabait kang Sagittarius. Masasabi kong malikhain, charismatic, at pwera pa dyan, meron kang magnetic na personalidad. Tingin ko sa'yo, Sagittarius, ikaw ang Sagittarius na tapat. Tapat kang tao. Mahiyain. Nga lang. Mahiyain. At the same time, tingin ko sa'yo, sensitibo ka. Sensitibo kang Sagittarius. Pero, masasabi ko na ikaw ay intellectual. Intellectual kang Sagittarius. And, jajang, see? Alam mo, charismatic ko. Ganyan ka, na may mga taong naaakit sa'yo, hindi mo alam yan, Sagittarius. May mga taong lumalapit sa'yo dahil malamang naakit sila sa panlabas mo. Malamang na naaakit sila sa energy mo na hindi mo lang namamalayan at ikinahihiya mo pa. Wala ka kasing tiwala siguro sa sarili mo din dito, Pero ang totoo niyan, matapang ka. Hindi yung tapang na may kakayahan ka, mayroon kang maring mausisa ka rin, Masasabi ko na marami kang nalalaman sa mga bagay-bagay. Ikaw rin siguro yung tipo ng Sagittarius na ang tawag dito, mausisa, hinahalungkat mo, yung mga sari-saring bagay. At masasabi ko na, Sagittarius, hinuhusgahan mo ang mga sari-saring bagay or buhay batay sa iyong damdamin. And creative ka na, Sagittarius. At masasabi ko rin na meron kang communication skills. Baka yung iba sa inyo, hindi nyo nagagamit. Dahil sa kabila ng meron kang communication skills, meron kang magnetic na personality, na andun kasi, sa lahat nun, sa kabaliktaran naman nun, kasi lahat naman tayong tao may negative and positive.
So, sa kabaliktaran noon, meron kang mahiyaing personality rin. At tingin ko, yan ang hindi mo pa na ilalabas. Yung likas na kakayahan mo na malamang ikaw mismo, maring alam mo, pero takot ka lang ilabas. Maring wala kang 100%, wala ka talagang alam sa likas na kakayahan mo. Hindi mo alam na malikhain ka pala, hindi mo alam na charismatic ka pala, hindi mo alam na magnetic ka pala. Naaakit mo ang mga tao. Baka siguro niisip mo lang intellectual ka lang. No, hindi lang yun ang kakayahan mo dito sa Sagittarius. Pwede pa sa katalinuhan mo, na-attract mo ang tao na parang ang tawag dito, naiinganyo sila sa'yo sa ganda mong ito. Maaring maganda ka or yung mismong energy mo ang maganda rito. Kaya naiinganyo sa'yo ang mga tao. Okay? At saka Sagittarius, masasabi ko kasi 10-10 to, di ba? Baka yung iba sa inyo, kasi kung i-add mo lahat to, 20. So, paglagpas mo siguro ng above 20 years old, or dito 55, 5. So, masasabi ko, yung iba sa inyo, above 20 years old, yan ang turning point mo. Yung iba naman sa inyo, at the age of 55, kung medyo may edad ka na, malamang na tataas ang pagnanais mo na maging independent. Yung kahit na ikaw lang mag-isa sa buhay mo, parang okay lang sa akin kahit walang karelasyon. As long as meron akong trabaho, may sweldo ako, may pera ako, may bahay ako, healthy ako, malamang yung mga ganyang pag-iisip nyo, okay na kayo dyan. Yung mga ganyang nyo, sa ganyang klaseng edad nyo. At saka Sagittarius, ang angel number na to, sinasabi sa'yo, kung, or sa pamamagitan ng pagpapanatili mo sa iyong sariling landas. Meron kang tinatahak na landas dito, kasi yung panturo ko. Meron kang tinatahak na landas dito, or ang iyong kapalaran sa pananalapi, bubuti. Bubuti. Kahit na sabihin mong nag-collapse ito, meron ka naman ditong door to spirit, and then meron kang sword. Kung dati, oo, nag-collapse. Pero maitatayo mo yan. Bubuti na ang iyong pananalapi. Yan ang sinasabi ng mga angel number na yan, mga nakakita mo. Kaya kung meron kang isang bagay na gusto mong gawin or interesado ka, makakabuti sa'yo na gawin mo. Simulan mo na. Or ipagpatuloy mo, or pagsikapan mong i-maintain kung ano man yan. Kahit ng mga tao sa paligid mo sumasalungat sa'yo, oy, Sagittarius, huwag mo nang gawin yan kasi ganito, ganyan. Kahit sumasalungat sila at wala silang paniniwala sa'yo, sa mga balak mo, sa mga kung ano man ang balak mong gawin, or ginagawa mo na, hindi mo kailangang ikompromiso sa kanila. Ang gagawin mo, lalo na kung ikaw naman talaga lahat ang maglalabas ng, let's say, pera, o ikaw lahat ang kikilos mismo, at kaya mo. Kasi kung nakakita mo yung angel number 32 or 5, 55, 10, 10, 10, or 20, yan ang sinasabi sa'yo. Kaya hindi mo sila kailangan. As long as yung energy mo dumadaloy sa kung ano man yun ang gusto mong gawin, then go. Go. Let it flow. Dahil ang sinasabi sa iyo ng gabay mo dito or ng universe, Sagittarius, or ng mga angel number, ikaw ay nasa landas ng kasaganaan, abundance. You are on the path to abundance. Okay? So, Sagittarius, katulad ng sabi ko kanina, maaaring mahiyain ka, hindi mo talaga pinapakita yung saloobin mo, or pili lang siguro. Sinasabi mo, hindi naman ako mahiyain. Hindi ka mahiyain, pero pili lang talaga yung kinakausap mo, or yung for example, hindi ka sanay na public speaking, yung ganon, magsalita sa harap ng maraming tao, or sa company nyo,
Hindi ka sanay mag-presentation. Yung ganun, may hiya kang nararamdaman. Pero meron ka namang abilidad na nauunahan ka lang ng pagkamahiyain mo or baka yung iba sa inyo talagang mahina ang kalooban nyo na gumawa ng bagay-bagay, magsimula ng kung ano man ang gusto nyong gawin. Meron kayong idea, meron kayong gustong gawin. Ang kaso, ang tawag dito, napapangunahan kayo ng kahinaan ng loob. So, yan ang nakikita. Kaya tinatawag ka ng angel number na yan eh. Kumbaga, binibigyan ka na nila ng sign, binibigyan ka na nila ng idea, then hindi mo na pipick up. Meron kang kakayahang mag-create ng iyong sariling imagination, imahe, kung ano man yan. Kaya ang angel number 32, isa rin yan na sinasabi. Magtakda ka ng matatag na layunin. At isa pa, actually, pinupuri ka ng mga angel number mo eh. Pinupuri ka ng mga to. Mga angel. Angel yan eh. Anghel. Meron kang part din kasi na nilalabas mo naman yung kalakasan ng kalooban mo. At alam din ng angel number or ng gabay mo or ng universe na meron kang determinasyon. Sa kabila ng sinasabi na mahina man ang loob mo or naduduwag ka or duwag ka or ikaw mismo sinasabi mo, ay hindi duwag kasi ako, takot ako. Hindi mo namamalayan, kumikilos ka. Ginagawa mo. Tumatayo ka. Ano? Wala kang malay. Pero ang mga gabay mo, tinutulungan ka nila para magkaroon ka ng lakas ng loob. Para kumilos ka. Minsan din kasi tayong mga tao, kapag makulit tayo, ang gabay natin, sila ang nagpapagalaw sa atin. Actually, orchestrated na tayo. May time na sila na ang nagmamanipula para tayong si Pinocchio, may sinulid dito. Hindi nyo lang nakakita yan. So, merong mga tao na pag super makulit ka talaga, hindi talaga papayag ang gabay mo na malihis ka ng landas. Hindi talaga papayag na ang gabay mo, mabuwal yan. Tingnan mo, storm. Kung makikita mo yung baraha, hindi pa siya totally nawawasak. Meron pang natitira. At yung mga natanggal na dyan sa ibabaw na yan, haligi, sa taas ng haligi, aayusin niya ng gabay mo. Kaya nga binibigyan kanila ng lakas ng loob. Nagpapadala sila sa iyo ng mga angel number. Yan ang rason kung bakit nakakita mo ang angel number 1010, angel number 55, or single 5, or double 5, double 10, or 32. Then 20, angel number 20. Kasi ang mga tao, naka-focus lang, lalo na ngayon, karamihan sa mga tao, naka-focus lang sa 1111, 888. Actually, ang 888, tatlong 8, ang meaning yan, Jesus Christ. Ako rin, hindi ko rin alam yan before. Akala ko kung ano lang yung mga angel number na yan. Pero later on, nung nagme-meditation ako, naabot ko na yung sinasabi ko sa inyong Christ consciousness. Doon ko nalaman na si Hesus Kristo pala ang gumagabay sa akin. Dahil nung una, puro lang ako kay Buddha. Kasi nga, di ba, pag meditation, Buddha, pag prayer, kay sa Kristiyano, di ba? Pero sinabi sa akin ni Hesus Kristo, you are mine. Kaya doon ako nagulat. Tapos binigyan niya ako ng mga angel number. At kaya meron na akong sariling validation ng angel number na hindi mo makikita sa internet. Sa amin lang yun. Ganon din kayo, Sagittarius. Kapag naging aware kayo sa mga angel number na binabato sa inyo ng universe, magkakaroon kayo, lalo na kapag gino-journal nyo yan, during that time, ano yung ginawa nyo, ano yung sinabi nyo, ano yung sitwasyon, kaganapan na meron kayo, magkakaroon talaga kayo ng sarili nyong validation sa angel, sa mga numero na yan. Kaya hindi pwedeng, sabi sa internet ganito. No, hindi. Dahil ikaw at ang gabay mo ang nagko-communication. Dahil ang mga higher beings, or sabihin na natin mga celestial beings, nagbabibrate sila. At wala silang alam sa word.
At ang tanging maibibigay lang nila sa iyong mensahe ay numero. Kaya nga, si Jesus Christ, 888 yan eh. Actually, yung 6, 666, hindi naman yan bad number. 6 plus 6, 12 plus 6. Add nyo yan. Tapos, ang kalalabasan yan, single 9. Angel number 9. Diba? So, may mga ganyan yan ha, Sagittarius. Kaya huwag kayong masyadong maging makitid ang isipan. Okay? So, gumawa kayo ng sarili nyong listahan. Ganyan ang gawin nyo. At eto pa, no, Sagittarius, etong sinasabi kasi ng inyong angel number. Para sa landas na patungo sa iyong layunin, ano, kung ano man talaga ang nais mo, nasa isipan mo na siguro yung iba sa inyo, depende, ano, hindi naman to reading para sa iisang Sagittarius, ano. Ngayon, malamang na meron ka ng layunin na nasa loob ng isipan mo, may binabala ka na, nasa loob lang ng isip mo, pero hindi mo pa naisasagawa. Kaya, yan ang mensahe sa iyo ng mga angel number. At para sa daang patungo, ano, patungo, patuloy kung saan man yan, ano, yung daan na tatahakin mo or para matahak mo yung daan na yan. Ano, ang mga angel, mga anghel, gabay mo, nagpapadala sa'yo ng regalo. Binibigyan kanila ng blessings, pagpapala. Kaya nagbubloom ka dito. Kung hindi pa ngayon ka palang magbubloom. Baka yung iba sa inyo natatamasan nyo na. Yung iba sa inyo, ngayon nyo pa lang matatamasa. Kung pakikinggan nyo ang mensahe ng mga angel number. Kaya nga siguro, nagtatanong kayo, bakit nakakita ko yung ganyang klaseng angel number? First of all, yung ating mundo kasi, tumaas na ang vibration. Nasa new earth na tayo. Yung iba, naiiwanan na. Pwera pa sa kaignorantehan dahil mga negatibo ang ginagawa, kaya naiwan na sa 3D. Pero kayo malamang Sagittarius, tumataas at tumataas na ang inyong vibration frequency, kaya nagiget nyo. Kaya naman, nagiging aware na kayo at gusto nyo malaman, nire-research nyo kung ano ba talagang meaning yun. Yes, ayan, binibigyan na kayo ng blessing dito. Pagpapala ito sa inyo. Ngayon, kahit nasabihin mong bigyan kayo ng blessing, kung kayo mismo hindi nyo naiintindihan, hindi nyo isasagawa, wala ring mangyayari. Bula yan. Parang pera na nga, naging bato pa. Ganun ang mangyayari. So, itong mga angel number na ito, no, sa iyong anghel, no, na malamang palagi silang nasa tabi mo. Tumutulong sila sa iyo, Sagittarius. Kaya sinasabi na, tulungan mo rin ang sarili mo. Pagtibayin mo ang pundasyon mo. Kasi kung hindi mo pagtitibayin ang pundasyon mo talaga dito, maguguho at maguguho ka. Dahil alam nila na ikaw ay isang marupok, madaling manghina, mawalan ng tiwala sa sarili. Kaya Sagittarius, dapat magkaroon ka ng kamalayan dyan. Kasi gumagawa sila ng paraan, tumutulong sila. Ang akala mo siguro lahat na nangyayari sa'yo, sarili mong sikap. Hindi. Binibigyan ka nila ng lakas. Sila ang gumagabay sa'yo. Para mapalakas ka, para mapatibay ka. Kung ano man ang kahinaan ang meron ka, sila ang gumagawa niyan, Sagittarius. Pinapaalam nila sa'yo. Kaya kung ikaw ang Sagittarius na hindi mo talaga kilala kung sino ka talaga, malamang na, alam mo, yan ang kailangan mo rin gawin, na siyasatin mo yung sarili mo. May makakabuti sa'yo na mag-journal ka, or kumbaga, hindi ko alam kung sa Pilipinas may ganong klaseng pamamaraan, sa mga, lalo na sa malalaking company, yung i-validate mo yung sarili mong pag-uugali. Susulat ka sa isang notebook, sa papel or coupon band, tapos this side is negative personality mo and this side is yung positive personality mo. Lahat din isusulat mo. Tapos, parang ang equivalent, paano mo siya isi-switch, halimbawa yung negative side mo, paano mo ma-switch sa positivity. So, meron ganun kasi mga company. Kasi ako, Sagittarius, dito sa Japan, merong kumontrata sa akin isang company, factory, na lahat ng mga aplikante nila,
binibigay nila sa akin yung birth date and then hinuhulaan ko po yun, Sagittarius, para malaman nila na kung ano ba ang energy ng taong yun, kung ano ba ang karakteristik ng taong yun, kung uh, bold ba, kung talagang inspired ba sa mga, kung ano yung angkop na trabaho sa mga taong yun. So, meron kasing ganun, ano. Kaya ko sinasabi sa Sagittarius, baka yung iba sa inyo, hindi nyo talaga kilala yung sarili nyo. Kaya makakabuti na gawin nyo yung ganun. Kasi malaking tulong yan sa inyo pagdating sa career, pagdating din sa pera, kahit sa love life din, ano. Lahat, overall na yan. So, ngayon, Sagittarius, kuha muna ako ng additional. Oh, may lumabas na. Oh, angel number 1. Parehong sword, kung titingnan mo. Nakatayo eh. Palabang ka eh. Triumph. See? Ayan Kaya yung iba sa inyo, kung sabihin nyo, malas ang buhay ko. Wala ko. Huwag mong sasabihin yan. Baka masaksak ka ng, baka masaksak ka ng gabay mo. Hindi ka ba natutusok dyan? Para minsan meron ka nararamdaman na tinutusok ka ng karayom. Kasi, meron ka eh. You are in the road of your success eh. Hindi mo lang alam kung paano i-grab yung success na yan. Meron kang creativity, kaya mo rin yan. So malamang yung iba sa inyo Sagittarius, hindi nyo kilala talaga kung sino kayo. Okay? So sinasabi sa'yo dito ng angel number 1 na yan, higit pa sa iniisip mo, mayroong kang nakatago pang kakayahan. Yan ang sinasabi. Kakayahan, talent, or skills. Bakit? Kasi binibigyan ka ng gabay mo. 3. Angel number 3, 13, 4, 8. See? Lumabas na positive movement forward. Solar plexus chakra. Ayan. Yan ba ang mga nakikita mong numero? Etong 1, angel number 1 and 3, master number. So, pwedeng i-add mo yan. 1 plus 3, 4, 4 plus 8, 12. Okay? So, 12, 1 plus 2, 3. Bagsak mo, angel number 3. So, yan ang mga nakikita mo sigurong numero. Alam mo, binibigyan ka ng gabay mo dito ng kakayahan, talent, skills, yung iba sa inyo. Maaring yung iba sa inyo, inborn na. Sa simula pa lang, meron ka na. Ang kaso, hindi mo lang na ilalabas. Or, yung iba sa inyo, dahil siguro, may age din kayo, no? Depende kung ilang taong kayo. Meron kasing batang edad na ilalabas niya na yan. Yung likas niyang lakas, katalinuhan. Ngayon, meron namang iba sa inyo sa paglipas ng panahon. Or sa paglipas ng pagtanda mo, marami ka na sigurong nararanasan sa buhay. Nakitang sari-saring bagay or tao. Kaya naman, ang gabay mo, kumbaga, yun ang pinili niya. Doon ka. At yun ngayon ang nais nilang ibigay sa'yo. Nang sa ganon, mapakinabangan mo. Magkaroon ka ng masaganang buhay. Baka yung iba sa inyo at the age of 50 or 55 above. Parang, by the time na, Diyos ko, ang tanda ko na, 55 na ako, ngayon pa, yung ganon. No. Age is just a number. Ngayon, kung may motivation ka talaga, tinan mo dito sa Japan, edad ng 80 above, nagtatrabaho pa sa obento, nagtatrabaho pa as in tagalinis ng toilet, cleaning, house cleaning, building cleaning, lahat. Sa Pilipinas, gusto, ang tawag dito, hindi na eh. Gusto, ala senyora yung iba eh. Ermat ko, ganyan eh. Hindi naman lahat. Pero yung ermat ko, ganyan. And 1 plus 7, 8. See, 88. 8 plus 8, 16. 16. 1 plus 6, 7. Maaring yung iba sa inyo artist or scholar or maaring kakayahan na hindi nakakita sa normal na mata ng tao. Sagittarius. Yung mga tao nakakita itong liwanag na kulay yellow. Pero ikaw nakakita mo itong nasa loob ng liwanag na to, na kulay yellow, na kurba ng tao. So ito ang sinasabi sa'yo ng barahang ito. Maaring yung iba sa inyo Sagittarius,
ang kakayahan nyo, ang likas na kakayahan nyo, maring hindi nakakita ng normal na tao or ng normal na mata. At yun ang iyong pambihirang lakas. Lakas ng pananalig at katatagan. Isa rin yung kakayahan, yung magkaroon ka ng pananalig, magkaroon ka ng katatagan. Isang likas na kakayahan din yan. Dahil marami sa tao na kulang nga sa katatagan, kulang din sa pananalig, which is ikaw, yung iba sa inyo Sagittarius, meron kayo niyan. At yan ang sinasabi ng baraha na isa mo rin yung kakayahan. Malamang na wala ka lang malay. At binigay yan sa iyo ng iyong gabay. In-offer yan. Tinan mo. Bukas palad. O, yan ang kakayahan mo, Sagittarius. Kaya, angel number 88 or 17. 1 plus 7, 8. 88. Kung i-add mo pa yan, dito, 12. 12, 29. Tama ba? 29. So, 2 plus 9, 11. Angel number 11. See? So, yan ang sinasabi sa'yo. Kahanga-hanga ka. Kaya, merong binibigay sa'yo ang gabay mo na pambihirang lakas, pambihirang kakayahan. Meron ka pang pansariling kakayahan na tingin ko, hindi mo pa talaga totally na ilalabas. Malamang na ikaw yung Sagittarius na parang naghahanap ka pa. Lost ka pa eh. Ano ba yung kakayahan ko? Ano ba yung ganyan? Maraming tanong ka pa eh. Hindi mo pa na ilalabas. Well, it's okay. Hindi mo naman kailangan magmadali. May divine timing din yan. Depende rin sa edad mo. Sagittarius. Kaya malamang yung iba sa inyo, nasa stage pa kayo ng paghahanap. Pero alam mo, Sagittarius, sa mga nakikita ko sa baraha mo, ang bawat tao ay may kanya-kanyang likas na lakas, likas na kakayahan, mga inborn na Kuha lang tayo ng isa. Angel number 2. The waiting game. Maari nga naghahanap pa yung iba sa inyo. Ano ba talaga ang kakayahan ko? Ano ba ang talino ko? Saan ba ako aasenso? Malamang yung iba sa inyong Sagittarius, ganyan ang iniisip nyo. Kung saan kayo aasenso, kung saan kayo yayaman, ano ba ang likas na lakas ko, ano ba ang talent ko, ano ba ang skills ko. Malamang yung iba sa inyong Sagittarius, naghahanap pa kayo. Pero alam mo Sagittarius, eto ring angel number 2 na to, merong sinasabi na meron kang likas na lakas Kaya naman, siguraduhin mong pagtibayin ang iyong sarili. Kahit nasabihin mo, hindi ko pa alam kung anong likas kong kakayahan, kung ano bang skills, talents ang meron ako, it's okay. Ang unang gawin mo, yung magkaroon ka ng self-confidence. Maging panatag ang iyong kalooban. Huwag mo munang alamin kung marunong ka bang kumanta, marunong ka bang sumayaw, marunong ka bang magluto, manahi. Unahin mo yung pagtitiwala sa sarili mo. Okay? Magtiwala ka muna sa sarili mo, magkaroon ka ng paninindigan, maging tapat ka sa sarili mo. Okay? At pwera pa sa likas na lakas mo or kakayahan mo, tingin ko naman kasi, mailalabas mo yan Haring hindi mo pa alam, yung iba sa inyo alam na, and binibigyan ka rin ng regalo ng gabay mo, ng universe. Kaya una, kung ano man yung nararamdaman mo sa loob ng pagkatao mo, tanggapin mo ang mga binibigay sa'yo ng gabay mo. Ayan, ino-offer nila sa'yo. Sagittarius, tanggapin mo to. Yan ang sinasabi sa'yo ng gabay mo. Kaya Sagittarius, be aware ka sa mga angel number na nakikita. Ilista mo yan. Gumawa ka ng journal. Okay? Kasi yan ang mga celestial beings na nakikipag-communicate sa iyo. Yan ang mga higher power na binibigay nila sa iyo. Binibigyan ka nila ng mensahe. Katulad na sabi ko sa inyo kanina, ang meaning ng 888 is si Jesus. Actually, hidden numerology yan. Or masasabi natin ang
triple eight is meaning Christ the Redeemer. Pero sa'yo, isang 8 or pwede mo itong 8 din or double 8. So yan ang inaano sa'yo ng mga gabay mo, ng universe. At isa pa, tanggapin mo ang sarili mo kung sino ka. Okay? Baka yung iba sa inyo meron kayong insecurity sa panlabas nyong anyo. Ano? Iniisip mo na maganda ka pero pag nakita mo sa salamin ay hindi pala ako ganun kaganda. Huwag mong husgahan ang sarili mo sa panlabas. Okay? Dahil may mga tao na namamagnetize sa'yo. Hindi dahil sa panlabas na anyo mo. Dahil sa energy mo. Malamang may maganda kang asal, may maganda kang pakikisama. Kaya kung sino ka man, tanggapin mo. At gamitin mo ang likas mong kakayahan, gamitin mo sa positibong pamamaraan. Kung sa tingin mo na negatibo ka, i-switch mo sa pagiging positive. Okay, Sagittarius? At saka, huwag mong itanggi ang sarili mo. Kasi kung hindi mo mamahalin ang sarili mo, kung hindi mo tatanggapin ang sarili mo, ay sino ngayon ang titingin sa'yo? Sino ang tatanggap sa'yo? Sino ang magmamahal sa'yo? Sino magtitiwala sa'yo? Unahin mong magtiwala sa sarili mo. Yun ang kailangan mong palakasin dito. Actually, yellow. Ito, combination ng yellow and orange, which is yung second chakra mo and yung third chakra. Sacral chakra and solar plexus. Na andyan lumalabas ang creativity at ang iyong self-confidence. Na kailangan ilabas mo na. At mailalabas mo yan. Dahil binibigyan ka ng gabay mo. Binibigyan ka ng gabay mo ng lakas para mailabas mo yan. At isa pa, sinasabi rin ng angel number 2. Pakinggan mo ang iyong inner voice. At ikaw mismo, gisingin mo ang sarili mo. Okay? Kasi panahon na eh. Tingnan mo meron kang sand clock to, di ba? TikTok to, pag naubos na yan, divine timing na yan. Binibigyan ka lang ng konting oras. Buti nga, ganyan ang lumabas sa'yo, di ba? Upper. So, ibig sabihin, lalago ka na. Ayan. Pero kung ganyan ka, maaagnas ka na. Maubos na at ganyan pa. Di ba? So, maganda ang mensahe sa'yo ng baraha mo. Kaya, gisingin mo. Ikaw ang gumising sa sarili mo. Mag-ala Noli de Castro ka. Hoy, gising! Sagittarius, gising na. At saka, ang number 2, sinasabi, ang mensahe din kasi nito, hinihikayat ka nitong gamitin mo ang iyong mga kakayahan para sa mataas mong layunin, yung iba sa inyo. Okay? Katulad na sabi ko kanina, meron kayong nakakita na hindi nakakita ng normal na mata. Okay? So, meron kayong ganyang klaseng kakayahan, Sagittarius, kaya hinihikayat ka na gamitin mo ang iyong kakayahan para sa mas mataas mong layunin. Bakit? Dahil ang iyong mga aksyon ay maaring magkaroon ng malaking epekto sa mga taong nakapaligid sa iyo. Hindi lang sa sarili mo, hindi lang sa pamilya mo, yung mga taong nakapaligid sa iyo at yung mga taong na-encounter mo. Malaki ang epektong na ibibigay mo sa kanila. Kaya itong gandang to, maaaring gandang panlabas o gandang panloob. Or kung sa tingin mo wala ka pang ganda, gisingin mo na ang sarili mo. Dahil may kagandahan ka. Okay? At malaking epekto. Pag nagising mo yan, malaking epekto ang magiging ihahatid niyan. Papatayo ng mo. At saka alam mo, no, Sagittarius, ang mga anghel or gabay or let's say higher beings, sila ang nagbibigay sa'yo ng pahiwatig sa pamamagitan ng intuition. Lalo na ngayon, uso yung words na intuition. Diba? Sila rin ang nagbibigay sa'yo ng inspirasyon. Kaya, palagi mo dapat panatilihin bukas ang puso mo, puso't isipan mo sa iyong gabay, sa universe. Or kung Kristiyano ka, kay
kay Hesukristo. Depende kung anong klaseng relihiyon ang meron ka, kung anong klaseng paniniwala ang meron ka. Dahil ako rin, ang sinasabi kasi nila, kung ano yung paniniwala mo, yun ang magiging outcome. Alam mo, hindi ako naniniwala sa ganun. Kasi, during na, Kristiyano ako, nag-aral pa ako sa kumbento. Sorry ha, Sagittarius, bigyan lang kita ng konting idea base sa aking sariling experience ha. Kasi, ako naging chosen one ako, pero hindi ako, sabi kasi sa akin ni Lord, hindi kita ginawan chosen one dahil perfect ka. Hindi kita ginawan chosen one dahil, kumbaga parang magiging boss ka. No, hindi. Pinili ako as a chosen one para maging role model nyo. Kaya yung mga buhay ko na naranasan ko, kailangan kong i-share talaga sa inyo. Yan ang pinaka, main na trabaho ng mga light worker, ng mga chosen one, ng mga taong naging spiritually awakened na meron ng Christ consciousness. Iba kasi ang taong may third eye lang at ang taong may Christ consciousness na may third eye or spiritual eye. Kasi may discernment. Okay? So, nung time na nagme-meditation ako, focus lang ako kay Buddha. Siya lang talaga, nag-switch na ako kay Buddha. Hindi ko na inanong Kristiyano, nag-Buddhist na lang ako. Pero, si Lord talaga ang nagpakilala sa akin. At sinabi ni Lord sa akin, you are mine. Yun ang sinabi niya sa akin. Kaya, meron kasi sinasabi ko, ano yung nasa isip mo, yun ang magiging kalalabasan. Kung sinasabi nila na gumawa ka ng affirmation, mag-manifest ka. Yes, oo, maganda talaga, gumawa ka ng affirmation. Pero, I'm sorry ha, ang ingay ng ambulansya. Teka nga. Sorry ha, Sagittarius, in-stop ko muna dahil sobrang ingay nga ng ating ambulansya na dumaan. So, walang masama kung gagawa ka ng affirmation, manifestation. Pero, hindi naman lahat ng bagay na ginawa mong affirmation, mapapasa kamay mo. For example, sabihin natin na gusto mong maging Miss Universe. Pero kung wala ka namang paa, wala kang kamay, comatose ka. Hindi mo totally comatose. I mean, kasi pag Miss Universe, kailangan maganda ka, sexy, di ba? Paano na lang kung meron kang handicap? So, kahit anong gawin mong affirmation, manifestation, hindi magaganap yan sa 3D. Ayan na naman, may ambulansya na naman. Pero hindi ko na-stop. Baka makalimutan ko yung sasabihin ko. So, ngayon, ang gusto kong ipaalam dito, yung affirmation mo, yung manifestation mo, maaring sa 3D world, hindi maganap yan. Pero sa conscious mind mo, sa subconscious mind mo, and then pag tumaas ka naman, tumaas ang vibration frequency mo, kaya mong pumunta sa ibang dimension. At doon mo pwedeng gawin yon, maging Miss Universe ka. Okay? So kasi ang mga tao, ang paniniwala nila, mababa lang eh. Kasi hindi pa sila nakakapunta sa ibang dimension, sa higher dimension, which is marami yan. Maraming mundo, hindi lang ito. Hindi lang 3D dimension. Yung iba nakakapag astral travel sa 3D, dito sa mundo-mundo lang, dito sa mundo natin. Yung iba naman sa 4D. Pero pag umabot ka na sa 5D, which is bibihira lang ang nakakaabot sa 5D, as long as hindi positibo ang pag-uugali mo. Kailangan kasi diyan ugali. Hindi yung pa-yoga-yoga, pakain-kain ng gulay. Alam nyo yun? Hindi, tsaka yung pasuot-suot ng yoga wear, wala dyan. Yung tunay na positibong ugali mo, kailangan meron kang righteousness, mapagkumbaba ka. Kahit na sabihin bold ka, meron pa rin righteousness doon. May respeto pa rin. Yun kasi yun eh. Okay? So malamang yung iba sa inyo, ano? So ngayon, dito sinasabi sa iyo ng angel number mo, no? If ever na itong mga angel number na ito, paulit-ulit mong nakakita ilang beses sa isang araw, sa resibo, sa mga poster, sa tabi-tabi dyan, sa mga dingding, or baka sa relo, depende, ano? Baka 10-10-10, alas 10:30, 10, alas 10 ng 10. Ano ba yun? 10-10. So anyway, sinasabi sa iyo dito ng angel number 17 or maring 88. So sinasabi na kung ano yung ginagawa mo, pinapanood kanila sa langit, sa universe. Kaya tandaan mo, yung mata nila nasa iyo. Kaya wag kang
magpagbugoy-bugoy dyan, Sagittarius, okay? Kailangan maganda ang pag-uugali mo. Katulad sinasabi ko, kailangan may righteousness ka para mas tumaas ang vibration mo, mas gumanda ang enerhiya mo, mas ma-attract mo ang abundance, mas mailalabas mo ang iyong likas na kakayahan. Yun yan. Okay? At saka dito sa Sagittarius sa mundo natin, merong mga kaluluwa tayo. Tao, pero may kaluluwa to. Ngayon, may mga kaluluwa na earth-based. Meron namang kaluluwa na multi. Maintindihan nyo kaya yung sasabihin ko? Wag na lang. Mukhang hindi pa ata kayo ready. Well, anyway, tandaan mo na lang yan. Sorry ha, napastop ako kasi para sabi ng gabay ko, hindi pa sila ready. Okay. So, be aware ka na lang kasi ang mga gabay mo, ang universe, ang Panginoon, binabantayan ka niyan. Okay? Kaya mag-ingat ka. Hindi lahat sa inyo, pero tingin ko, Sagittarius, may kaganapan na mangyayari sa'yo sa nalalapit na panahon. Maaring, kasi may bangka ka dito, and etong sword mo, dito may dalang light, fiery. Ito naman, liwanag ang merong dala. So, ang validation ko dyan, may kaganapan na mangyayari sa'yo sa nalalapit na panahon. 1-7, 17. Ano yan? 17. 1 plus 7, 8. 1 plus 7, 8. So, 888 ka na. O, ayan. Pinapanood ka na ni Jesus Christ. 27. Pinapanood ka na ni Jesus dito. Okay? Kung ano man religion mo, hindi ko alam. Pero, pinapanood ka na ng mga celestial beings. The most high living God is watching you, Sagittarius. Kaya, nalalapit na ang panahon mo. Maaring madrama or medyo magulo dahil meron tayong storm warning dito. Kaya, pero, masasabi ko, dahil meron kang 888, lumabas na. 888. Yan, dito na lang natin lagay yan. 888 na yan. 888. So, sinasabi nito na maaring drama, medyo magulo, pero sabay nito ang pagpasok ng swerte sa buhay mo. Kaya may tendency na mapalampas mo to. Kasi, bakit? Kasi malamang na mag-focus ka sa negativity. Kasi ganun yun eh. Pag nag-focus ka sa negativity, mabablock mo tong abundance na to. Kaya, sabay-sabay papasok sa'yo. For example, meron kang business, nakakita mo na nga yung income pero lumabas yung takot mo. Let's say na, ay, natatakot ako baka singilin ako ng tax. Natatakot ako kasi baka pasukin ako magnanakaw. Ano yun eh? Fear. Fear yun eh. So, ang fear, nagsisimula yan sa negativity. Kung ano-ano ang naiisip mo. Kaya imbis na maswerte ka, lumalayo ang swerte sa'yo. Kaya may tendency na mapalampas mo to. Imbis na mapasa kamay mo na nangingibabaw kasi yung takot mo, mawawala tuloy ito. Parang pera na nga, naging bato pa. Kaya, lalo na kung magpo-focus ka lang sa takot na nararamdaman mo, sayang naman, di ba? So, malamang yung iba sa inyo. Kaya, mag-ingat ka na lang at maaring isang tagumpay na mauuwi sa pagkabigo. Dahil sa hindi mo siguro kayang panghawakan. Ayan. Kasi naka-open pa yung palad mo. Dapat i-close mo yan para mapanghawakan mo. Dahil nga sa hindi mo kayang, for example, another example, para magkaintindihan tayo. Kasi mahirap yung mga talinghaga lang, Kaya, let's say, ikaw, Sagittarius, may trabaho ka nakuha. For example, let's say, dream mo ang mag-abroad. Magtrabaho sa abroad. Kahit nurse, kahit ano. Tapos pagdating mo sa abroad, na homesick ka ngayon. Malungkot ka. Natatakot ka. Ikaw lang mag-isa. 'Di ba? So naandun yung fear mo. So ngayon gusto mo nang umuwi. Kasi malungkot eh. Ikaw lang mag-isa. Sari-saring emosyon ang naandun. Pero dahil sa yung swerteng kapalaran mo, binigay sa'yo ng gabay, binigay sa'yo ng Panginoon, ng universe, na may kadikit na pagsubok. Kung ma-overcome mo yung homesick na yan. So, lahat may success ka, may abundance na ibinigay sa'yo, pero may consequences. Ngayon, paano mo mahahandle yun?
So, yan ang sinasabi sa'yo, Sagittarius. Kaya, Sagittarius, bago mo ilabas ang great power mo or para tumaas ka, kailangan mong paglabanan, pag-aralan. Okay? So, ibabalik natin dito. Kasi naandito na yung success mo eh. So, you need positive move forward. And this is a game. This is a game. Okay? So, nasa sa'yo yan kung paano mo mapanghahawakan para mailabas mo ang iyong great power. Pag-aralan at maging flexible ka dito. Yan ang sinasabi sa ng baraha. Angel number 27. Kailangan mo maging flexible dito. Kaya para kang ballerina dito eh. Kasi di ba ganyan ang mga ballerina? Malalambot ang mga katawan. So, maaaring may hindi kasiya-siya or mahirap ang mga bagay sa daan, sa iyong landas na tatahakin. Pero, kailangan mong pagbutihan. Sagittarius? Para mailabas mo ang iyong likas na katatagan, tiyak na magdadala sa iyo ng magandang resulta. Kaya, kailangan mong pagbutihan. Ayan, naglabasan ng baraha mo. So, ano yung lumabas sa'yo? Leg up. Angel number 34. And then 37. Never-ending story. 52. 34. 52. Angel number 77. Nakikita mo yan? So, meron ka ng 888, 777. And then 52, 34. 34, magandang ano rin yan, magandang mensahe rin ito sa iyo, Kaya kailangan ilabas mo talaga dito yung katatagan mo para magkaroon ng magandang resulta ang iyong kapalaran. Pera, career, and continue na rin yan sa love life mo. Which is hindi naman natin hahalukayin ng love life mo. Dito tayo sa career and money mo. At sa mga angel number na nakakita mo. So, dito sa maring sa career mo rin, sa business mo, depende kung anong klaseng kabuhayan ang meron kayo dito, anong klaseng career ang meron kayo dito. Pero ang sinasabi sa iyo ng mga angel number na 37, 52, 34, which is angel number 77, nagpapahiwatig ito na ang iyong mga talento ay mamumulaklak. Mamumulaklak ito. Kahit na sabihin mo, for example, katulad sabi ko kanina, nurse, makakagraduate ba ako? Or kung ano ba ang kinukuhaan yung course? Kung matatamo ko ba? Ganyan, ano ba ako ng board exam? Kung ano man yan. Ayan pinipilit mong abutin. Yes, kung pipilitin mo talaga, makakaya mo. Okay, do your best. Yung iba sa inyo, hindi lahat, So, mamumulaklak and then magbubunga ang iyong pagsusumikap dito. Kung ikaw ang Sagittarius na may mga dati ng karanasan sa larangan ng trabaho, sinasabi sa iyo ng angel number 37, which is 10 na naman dito. Triple 10 na to 10, 10, 10. Ang kulit mo. 10, 10. So, sinasabi sa iyo, ang mga nakasanayan mo or mga nakuha mong karanasan sa mga nakaraang, hindi ko alam kung ilang taong ka na, sa mga nakaraang pinasukan. Siguro, yung iba sa inyo, marami na kayong pinasukang trabaho. Nag-quit, apply na naman sa iba, quit, apply, pag ganon. So, mano yung iba sa inyo, sinasabihan kayo ng ibang tao na, or let's say family member nyo na, ikaw Sagittarius, ano ka nga, manahimik ka sa isang kumpanya, yung ganon, na quit ka ng quit, hanap ka naman ng panbago, ganon. Huwag ka mag-alala, Sagittarius. It's okay. Kasi, hindi yan nangyari dahil sa ayaw mo sa ganon. Talagang yung soul mo ang ayaw. Ang soul mo kasi ang naghahanap ng experience. That is why nakakita ka ng angel number 77, which is 7 plus 7, 14, which is 5. So, changes ang hinahanap ng soul mo. Changes. Siguro ikaw yung soul mo is new soul. Merong old soul at new soul. And masasabi kong earth-based souls. So, kailangan mo talaga ng experience pa rito. Maraming karanasan. Kaya, huwag mong pakinggan yung sinasabi ng ibang tao na ikaw Sagittarius, wala ka nang ginawa kundi mag-quit ng trabaho or gano'n. Kasi ang karanasan mo ang kailangan ng soul mo dito. And then, sa mga nakuha mong karanasan, isang pahiwatig dyan na hahantong ka sa isang pambihirang tagumpay.
At yan ang iyong fate. Okay? Kaya nga sinasabi dito, never-ending story. Which is okay. Okay yan. Yung angel number 37, angel number 10, 10, 10. Pambihirang tagumpay ang matatamo mo dito, triumph of success. And masasabi ko na ikaw ay isang tapat na Sagittarius. Tapat ka sa tungkulin mo, kaya naman pagpapalain ka dahil meron kang magandang puso, reputasyon, at tataas ang rango mo, yung iba sa inyo. Kailangan ipapaubaya, I'm sorry, hindi pa. Merong siguro pinapasukan mo dyan na ano man yan, ipapaubaya sa'yo yung trabahong mahirap or ipapaubaya sa'yo yung trabahong mismong may connection sa pera. Na parang cashier, ganon. Na mas maiging ipagtiwala mo yan kay Sagittarius kasi tapat yan, honest yan, mapagkakatiwalaan yan, hindi malikot ang kamay niya. So may mga ganon, ano? Dahil maganda ang reputasyon mo. Dahil sa ikaw ang taong mapagkakatiwalaan. Kahit ano pa yan Sagittarius, nakakita ng angel mo or ng gabay mo, ng universe na ikaw ay merong magandang puso, mapagkakatiwalaan at magandang balita yan. Malamang yung iba sa inyo hindi pa nangyayari ngayon or ngayon pa lang. Kaya yan ang sinasabi, good news. Angel number 52. Good news. Good news is coming to town sa iyo. Yung iba sa inyo, no, hindi ka naman ma-promote, still ang regalo na ibibigay sa iyo ng universe ay ang mapayapang samahan sa mga coworker mo. Maring hindi ka tumaas ang rango mo, hindi ka mapili ng employee of the month or year, pero ang ibibigay sa iyo ng gabay mo, ng universe, yung magkakasundo kayo sa trabaho mo. May tutulong sa iyo. Kaya kailangan maging aware ka rin sa ganyan. Kasi ang abundance, ang success, hindi lang puro pera. Tao rin minsan ang binibigay sa iyo. Pag nahihirapan ka sa trabaho mo, may ihahatid sa iyo ang gabay mo na ibibigay na tao at yung taong yun ang magtutulong sa iyo kung anumang klaseng tulong. Ganon ang universe. So, kailangan magkaroon ka ng awareness. Magkakaroon kayo ng closeness, wala kayong away-away, walang siraan, hindi ka nila sisiraan kasi ibablock yan ang gabay mo. Hindi sila papayag na makaranas ka ng ganun. At may mga tao na susuporta sa iyo kasi inuutusan sila ng gabay mo at ng gabay nila para sumuporta sa iyo. At kung ikaw ang Sagittarius na mahiyain, ganon din ang gagawin sa iyo ng gabay mo. Ipupush ka niyan para mawala yung pagiging mahiyain mo, yung ganon. Maaring may mga tao rin gagamitin sila para hindi ka na mahiya. Yung parang, let's say, marunong ka naman kumanta, pero sa nahihiya kang kumanta at humawak ng mic, di ba? Sa karaoke. Pero meron ka mga kasamahan sa trabaho, sige na, kanta ka na, ganyan, ipupush ka nila. So, hindi sila yun. Yung gabay mo ang gumagamit sa kanila para magkaroon ka ng self-confidence. Malabas mo yung talent mo, yung skill mo. Or baka hindi lang co-worker, yung mga tao sa kapaligiran mo, ano? So, merong ibibigay sa iyong ganyang klaseng blessing, gift, ang gabay mo, ang universe, na kailangan ikaw rin mismo, alam mo yan, magkaroon ka ng awareness, magkaroon ka ng kamalayan. Kaya nga ako palagi ko sinasabi sa YouTube channel ko, no, ang intention ko sa paggawa ng video ito, naway mabigyan ko kayo ng kamalayan. Di ba? Kaya yan din, dahil ako, chosen one ako. Kaya nga binigyan nila ako ng pangalan na Spirit Guide Messenger. Kasi ako ang naghahatid sa inyo ng mensahe. Hindi ako basta YouTuber lang. Kasi kung tutuusin, kung mag-YouTube ako, para katulad na rin ng iba, everyday, sa isang araw, ang dami kong i-upload. No, hindi ganun ang pinagagawa sa akin. Kasi kailangan, meron akong divine order at sinusunod ko yun. At hindi ako pwedeng gumawa ng personal gain ko lang na yung pera. No. Dahil hindi ako magugutom. Ganyan yan ha, Sagittarius. Kapag alam mo na meron kang gabay, hindi ka magugutom. Kahit sabihin mong piso lang ang pera mo. Kasi, let's say, piso, magkano ang tubig? Pagpalagay na natin piso ang tubig, merong tindang ganyan. Hindi ko alam magkano sa Pilipinas. Hindi ko alam kung nasa ang bansa kayo. Dito sa Japan, merong
100 yen ang tao dyan, parang piso sa atin, ano? So, maliit na bote lang siya. Mainom mo lang yun sa isang araw in the morning, tapos whole day, kahit na hindi ka na kumain, busog ka. Ganun ang blessing na ibibigay sa'yo ng Panginoon, ng universe. Never ever kang kakapusin sa pera. Ibibigay nila sa'yo ang kinakailangan mo, ang kailangan mo. Hindi yung gusto mo. Kasi maraming tao na gusto ang material thing eh. Gusto may mga branded. Yung iba, gagawa pa ng masama para lang mapasakamay nila yung kung ano man yung gusto nila. 'Di ba? Hindi maganda yung ganun. So dito, yun ang sinasabi ko ano. Kaya ang gabay mo, binibigyan kanila ng regalo para mailabas mo yung likas na kakayahan mo. At Sagittarius, yung iba sa inyo, no, malamang ang swerte nyo, unti-unting bubuti. Kaya sa pamamagitan ng aktibong pakikisalamuha mo sa maraming tao, makakakuha ka ng mga bagong pagkakataon, chance, opportunity. Kaya hindi mo rin pwedeng baliwalain yung mga taong nakakasalimuha mo. And then, avoid thinking negative. Okay? Avoid na yung sarili mo, mamaliitin mo. Even though mag-joke ka sa kanila, no, huwag kang magsasabi na, kasi malas ako sa ganito, ganyan. No, huwag mo sasabihin yung ganun. The more na nilalabas mo yun, the more na ina-attract mo. Kung wala ka rin lang sasabihin sa sarili mo na yung mga ganito, no? Or nahihiya ka magsalita na parang ayaw mong pag-isipan ka ng mayabang, na ganun, conceited, hindi, huwag ka na magsalita. Okay? Ganun na lang ang gawin mo. Kasi, binablock mo yung chances, yung opportunity. Kaya, manahimik ka na lang. Okay? Yun ang masasabi ko sa iyo. At, ang isa lang ibig sabihin pa nito, no, sa Sagittarius, sa mga angel number, actually, ikaw na mag-add nito, lahat. Okay? Kung anong kababagsakan, add mo yung 32, 10, 5, and then 1, 3, 8, 17, 2, 52, 37, 34, 27, 17. I-add mo yan. Then, kung i-add mo hanggang maging single number. And then, i-research mo yun. Okay? Dahil, isa lang ang ibig sabihin yan, Sagittarius. Nangangahulugan ito na mayroon ka talagang sapat na kakayahan. Kaya kung naniniwala ka sa suporta ng langit, ng universe, ng gabay mo, ng mga anghel, at kung susulong ka ng may lakas ng loob, paninindigan, tiwala sa sarili, aalisan ng hiya, aalisin ng negatibong pag-iisip, magpalit ka man ng trabaho o hindi, or magsimula ka man ng negosyo, makakakuha ka pa rin ng magandang resulta. Bakit? Dahil naandito. Triumph, success. Yan ang sinasabi. Pero kailangan mo magkaroon ng lakas ng loob dito. Alisin ang hiya. Okay? Iba yung arrogant sa self-confidence. Okay? Iba rin yung bold sa arrogant. Kaya yan ang mensahe ng mga angel number na nakikita mo, Sagittarius. At kung meron kang sariling validation sa mga angel number, ikaw na lang ang mag-validate. Ang sa akin, yan ang nakita ko, yan ang ihahatid ko. Kaya kung naka-resonate ka, take it. Kung hindi naman, just leave it. At kung gusto mong kwentahin lahat ng numero at i-add at maglabas ng single number, i-research mo ng sarili mo. Okay, Sagittarius? So hanggang dito na lang ang ating reading. At Sagittarius, nagpapasalamat ako sa oras na inilaan nyo at sa like, share, comment. Namaste po. Bye-bye.